Sabi nga po ni Atty. Falsis, mga kababayan, dapat itong si Marcoleta i-declare na persona non grata ng mga taga Kalayaan Island. May mga residente doon at may mayor nga po. Si J. Tariela, Commodore Tariela, nag-offer pa kay Marcoleta. Imbitado ka anya, welcome ka, bisitahin mo anya. Magsama tayo papunta doon sa Kalayaan Island para makita mo mismo at siguro para mapag-isip-isip kung tama ba ang mga pinagsasabi ni Marcoleta. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sabi dito mga kababayan sa balita ng GMA News, Lacson backs removal of Marcoleta's remarks on Kalayaan from Senate record. Di niya Mr. Maravillas ang masasabi mo niyan. I beg to disagree, Mr. Senator. Wag dapat tanggalin, ipatanggal ang naging mga pahayag po ni Senator Marcoleta, para po maging constant reminder sa ating mga kababayan na ang isang senador na tulad ni Marcoleta ay lantarang ipinagkakanulo ang ating bansa para pag ni-research ng ating mga susunod na mga henerasyon, alam nila na once upon a time, a certain Senator Marcoleta ay tahasang ipinagkanulo ang ating bansa sa mga Chino at bababa siya in history na isang makabagong makapili. O di ba, mga kababayan? Kaya hindi ako sang-ayon, Mr. Senator, sa inyong posisyon ngayon. Yan mga kababayan, sabi dito sa GMA News Online. Senator Ping Lacson on Sunday expressed willingness to have the remarks of Senator Rodante Marcoleta, who allegedly suggested that it may be easier to let go of the Kalayaan Group of Islands amid tensions with China removed from the Senate record. Sabi nga po ni Atty. Falsis, mga kababayan, dapat itong si Marcoleta i-declare na persona non grata ng mga taga Kalayaan Island. May mga residente doon at may mayor nga po. Si J. Tariela, Commodore Tariela, nag-offer pa kay Marcoleta. Imbitado ka anya, welcome ka, bisitahin mo anya. Magsama tayo papunta doon sa Kalayaan Island para makita mo mismo at siguro para mapag-isip-isip kung tama ba ang mga pinagsasabi ni Marcoleta. Una nang sinabi po ni Ping Lacson, giving up anya Kalayaan Island Group is no different from giving up Luzon Island or the entire country. Yan o. Tinuligsa ni Senator Ping Lacson ang mungkahing isuko ang Kalayaan Island Group dahil anya katumbas nito ang pagsuko na ng Luzon o maging ng buong bansa. Kasunod ito ng naunang pahayag ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments na isuko ang KIG dahil umano hindi na ito sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi po ni Ping Lacson, under international law, first discovery in possession of land that belongs to no one under the legal principle of res nullius or terra nullius is a recognized mode of sovereign ownership. Even non-lawyers were taught this in school. Alam niya ng kahit hindi nag-aral ng batas, ang nakakalungkot, yung abogado na, senador pa, hindi yata alam. Si Ping Lacson, hindi man abogado, iniral, alam ni Ping Lacson, mas marunong pa kay Zagi. Sa bagay, si Chis Escudero nga, yung forthwith, hindi alam yung meaning, mas alam pa ni One Ball, university graduate, Iskol Bukol, Itbulaga host, Senate President Tito Soto. Yan ang nakakalungkot mga kababayan ngayon. Yung mga inaasahan natin marurunong kasi abogado, matalino. Nagkakalat po. O, di ba?
Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Pero sabi nga natin, hindi ako sang-ayon na tanggalin yung mga pinagsasabi niya. No? Dapat maging parte siya ng history para hindi makalimutan ng mga tao yung mga traidor ng bayan. Di ba? Ito, hindi ako sang-ayon dito sa sinabi ni Ping Lacson. I agree. Nasa minutes yan ng Commission on Appointments. Pangit yun. Sabi ni Ping Lacson. But Lacson was quick to clarify that the matter is still up for discussion by the entire commission. Hindi pwedeng magdesisyon dyan ang hindi majority ng Commission on Appointments, sabi po ni Lacson sa interview. Lacson said Marcoleta's statements could be construed as a softening of the Philippines' pushback against China's territorial claims in the West Philippine Sea. Definitely, kasi nanggaling sa senador mismo at nandun sa record, medyo ma-weaken ang posisyon natin dahil nasa record. Kaya gusto niyang ipatanggal. Kasi ulit na mababasa, gusto na lang nakalimutan. Payag kami, basta tanggalin ninyo yan i-ethics committee ninyo. Itong si Marcoleta, tanggalin din sa pagka-senador at declare persona non grata tulad ng suggestion ni Atty. Falsis ng mga taga-Kalayaan Group of Islands. Ayan, sabi ni Atty. Falsis, Jesus Falsis urges Kalayaan to declare Marcoleta's persona non grata if he insists on giving up the islands. Sabi ng mga nag-react dito, si Alfredo Villaflor, okay lang wag tanggalin sa record kung tatanggalin ang nagsalita. Sabi ni Ricardo Manaysay, why remove? What is the point? Leave it there. Record yan na pwedeng balikan ng mga susunod na henerasyon para hindi pamarisan at makita kulay ng nagdaang pamunuan. Tama. Sabi ni Quintin Arsiaga, lalabas kasi sa susunod na henerasyon, totoo yung sinasabi ni Marcoleta. May punto din. Sabi ni Tio Biong, yung si Senator Marcoleta, napakaduwag sa isip. Hindi ito gira, ito isang labanan sa paninindigan. Ikaw ba'y totoong Pilipino? Di lamang sa salita, kundi anong paninindigan bilang senador? At ano ang magawa sa iyong ito, sa isyong ito, bilang mambabatas? Sabi ni Solomon sa Lalugan, bugbog na bugbog si Senator Marcoleta sa isyu ng KIG, kahit saan na sukmed, tinitira na siya. Siyempre, sabi ni Hank Fonte, anong nangyari sa kaso niya sa COMELEC and Election Department? May suggestion nga, mga kababayan, na para matanggal si Marcoleta, hindi umubra sa ethics complaint sa kanyang mga pinagagawa, yung susi na hindi siya nag-file ng tama, hindi siya diniklara, mga kababayan, inamin niya sa isang interview. O, diba, mga kababayan? Sari-sari yung mga reactions ng mga tao. Bakit kailangan pagtakpan? Sabi ni Ronk Rigala, I don't get it, sabi ni Joey. Bakit sa tuwing may hindi magandang sinasabi sa chamber, tatanggalin lang tapos okay na? Dahil ba ayaw mailagay sa history at masira ang institusyon? Grabe naman. Kung doon makikilala ang minsan ay naging pinuno ng bansa, bakit hindi pananatiliin? Mas malaga ang huwad na kasaysayan kaysa sa pangalang matagal nang nasisira dahil sa iilan. Para kasing ganoon ang dumalabas, let what was said stay and let the future generation be the judge. Walang accountability. Pwede naman pala kasing burahin lang ng basta, ganoon na lang. Pero yung mahirap na dahil sa pagkakataon ay nakagawa ng mali, ay panghabang buhay na sira ang pangalan sa lipunan. May punto po. Ganyan ang tatsulok, ang hustisya ay para lang sa mayaman. Sabi ni Ivan Tan, China ang nagpupondo kay Marcoleta nung eleksyon. Nagpondo. Maraming kontra po sa proposal ni Lacson.
Sabi ni Sido Boards, no, wag para malaman ng susunod na henerasyon na may Pilipinong handang ibigay ang pagmamay-ari ng mga Pilipino. Sabi ni Erwin Balientos, just let him bear the consequence of his pronouncement, sympathy and conviction. Sabi ni Cons Alcantara, kaya itong bansa na to hindi umunlad, kagagawan din na marami sa atin kasi naniniwala pa din silang mga politiko na nabulok na lang sa Senado at Congress, wala pa din nagawa sa bansa kundi kumampi sa mali. Well, si Senator Marcoleta lang ang naniniwala na hindi babaguhin ng Supreme Court judges ang desisyon nila sa impeachment ni BP Sara, and the rest still think that the Supreme Court judge revise the decision. At tama, Senator Marcoleta versus Maney. Debate na lang Senator Marcoleta versus Tariela, Carpio, Lacson, and the rest. Critic niya and prove him wrong to what he said sa hearing sa Senate. So ano tingin ninyo mga kababayan? Pakinggan natin muli yung sinabi ni Marcoleta. Talaga pong pinakita yung pagkahudas. Ay, pakinggan ninyo. Ito siya. Magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Matindi po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po sa... Bininta na tayo? Po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Bininta Philippines? tayo ni Marcoleta? Magkakaroon po ng giyera. Ipakalat ninyo mga kababayan itong video ito para malaman ng buong bayan na we have this kind of senator na gusto nang ipamigay yung ating territory. Kalayaan Island, Group of Island, yung isang municipality na natin mga kababayan gustong ipamigay ni Marcoleta. Sumanang-mana sa kanyang idol na si Digong. Buong Pilipinas gawing probinsya na. Kaya tuwang-tuwa yung ambassador ng ambassador ng China. You see, tingnan na ninyo ang pagkakaiba ng kampo ng Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez. Ito, pakinggan natin. There is nothing Si as Marcoleta. West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung Gawa-gawa lang daw there natin. is no West Philippine Sea. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Kaya nga sabi ko, Yan si Digong. why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati... Consistent siya sa posisyon ni mismo ni Digong. Wala tayong problema. Kayong mga Pilipino nagikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Insist on Boundary ng tubig daw, ayaan na daw. Karami ng dagat natin, ibigay na lang. Oh, sige, oh. Ibigay na lang daw. Si Martin. The Philippines remains steadfast in protecting our Yan ang may rights paninindigan. and entitlements in the West Philippine Sea by upholding international law, particularly the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. We categorically reject attempts to undermine our sovereignty, sovereign rights, minamali nila yan. Ganyan ang paninindigan. Our approach is anchored on legal clarity, diplomatic dialogue, leveraging partnerships, and the peaceful settlement of all disputes. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Hindi katsang-isip, sabi ng Pangulo. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa
Yan ang leader. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Di ba? Malinaw po ang may tamang paninindigan. Totoong ipinaglalaban po. Peaceful. Hindi man tayo magkikipagira. Peaceful settlement, sabi ni Martin Romualdez. Ganon din yung ating Pangulo. Pero, sa propaganda po ng mga DDS, sinusubo daw natin sa problema yung ating bansa. Gusto natin makipagira. Kayo lang ang may sabi niyan. Peaceful settlement of disputes, sabi po ni Martin Romualdez. Pati ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na ninyo? Anyway, yun lang po ang ating short video mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.